Yan o mga kalapatids. May mga kalapatids dito. Sa ano bang lugar to? Sa Uyo, no? Barangay sa Uyo. Ayan no, gumagawa ng ano, kulungan. Ano ba yan? Flyers loop ba yan o breeder's cage? Ah, breeder. Ganda ng pagkakagawa mo, kuya. Ano to? Parang ito na yung ano niya. Bukasan niya. Pang street fight yata ito eh, no? Hindi. Street fight? Aba, pang street fight na. Ayos yan. Anong pangalan niya? Arnel. Oo, papangitin. Gwapo naman si Kuya. Napapangit. Ikaw, anong pangalan? Makmak. Ayun, ito. Ralph. Oh, baka may shoutout kayo. Shoutout sa mama ko. Si Kuya, sipag oh. Ano bang kinakarera mo, ano, tol? Blue bar. Anong lahi nun? Alam mo yung lahi? Dragon Fish. Ah, lupit ah. Oh, shoutout. Shoutout sa inyo. Ito pa, nag-aaral na kalapatids natin. Astig, nakamotor po. Anong pangalan mo, tol? AJ lang ba, AJ? Yun, kakalapati ka rin, tol. Punta ka dito bukas. Oo ba, pagka nadaan. O sana, maayos mo to. Ingat kaya. Ganda, pinturahan mo para tumagal kasi medyo manipis yung bakal. O paano? Babay na sa inyo, susunod na lang. Good luck ha. Good luck sa ano. Good luck sa ibon mo, tol. What's up mga kalapatids? Good morning especially dun sa mga kalapatids nating mga kanubi. And welcome back sa ating channel Chocobulok TV. And for today's video, tuloy-tuloy pa rin yung ating ginagawang programa sa striktong trapping system natin dito sa ating loft. At yun nga, kahapon napadaan tayo dun sa barangay sa Uyo, malapit dun sa palengke. Nakita natin yung mga bata na gumagawa ng kulungan ng kalapate. Gusto pa sana natin silang makausap ng matagal. Kaya lang, may importante tayong lakad, kaya kinamusta na lang natin. At nagpapa-shoutout sila. Shoutout sa inyo mga batang pansir ng barangay sa Uyo. Sana nanonood kayo ngayon. Ito na yung request nyo. Shoutout sa inyo, James, Ralph, sino ba yun? Si Arnel at si yung isa. Nakalimutan ko yung isa, pasensya ka na. Pero shoutout sa iyo, nandiyan ka naman sa video. Ayan mga kalapatids na taga sa Uyo. Tuloy-tuloy lang mga batang pansir. Pero syempre, huwag pababayaan yung pag-aaral at mga gawaing bahay na inuutos sa atin ng ating mga magulang. Number 1 yan mga kalapatids na batang pansir dyan sa Uyo. So shout out sa inyo at salamat sa maikling oras na pag-uusap. So tuloy na natin yung ating ginagawang usapan dito sa ating Flyers Loft. Yan nga, nagpapakain tayo ng ating mga alaga. Tinatansya ko yung pagkain nila dahil ang balak ko ay isang beses ko na lang sila pakakainin sa isang araw dahil wala na, hindi na kaya talaga ng oras natin. Busy tayo sa trabaho at kailangan na umabol. May mga iba tayong mga obligasyon. So, magandang pagkakataon to para subukan na natin isang beses na pagpapakain sa kanila. Kahapon, tinansya ko na yan eh. Binigyan ko sila ng kakaunting takal. Nung pagdating ng hapon, kinapa ko yung kanilang butsi. So, walang natira. So, pinakain ko sila nun. Pagka ganun. Pero ngayon, nag-adjust na ako mga kalapatids. Dahil mamaya, hindi ko na yan papakainin. So, dinagdagan ko ng konti yung patuka na ibinigay ko sa kanila. Tapos, regular na pagpaparonda lang kung ano lang yung gusto nila. Kung dadapo sila, okay na. Hindi pa natin sila binabatang ngayon. Dine-encourage pa rin natin silang lumipad para sa ganun makonsume talaga nila yung pagkain na kinakain nila, ma-convert sa muscle yung kanilang kinakain, hindi lang yung wala lang, idudumi lang nila. Breeder mix pa rin ako at hindi ko muna hinaluan ng Integra. Subukan ko muna ng breeder mix pa. Yung mix ng breeder mix na binilihan ko ay maraming mais, kaya mas okay na yun, mas makakatipid ako. Kumbaga isang pagkain na lang. Kanina hinaluan ko rin yung pagkain nila ng grits, so isang bagsakan na, tsaka fish oil. Yan, binind natin to dun sa pagkain nila. Alam nyo mga ka-newbie, napaka-importante nitong oil na to kasi yung mga yan, vegetarian yan eh, hindi naman yan kumakain ng meat. Pero itong vitamin E, kailangan nila to for energy, for stored energy, tsaka yung pag-develop ng kanilang protein dun sa kanilang ginagamit sa kanilang backpack. So kailangan nila nito, kaya ibibigay na lang natin. Inihalo ko lang sa pagkain. Tama-tama, naglulugon sila, patapos na sila maglugon, so para mabigyan ng nutrients yung pagtubo ng kanilang mga balahibo. Ganun din sa breeder natin.
Pasensya na dun sa nagmamotor eh. Si Boy Bomba. Shoutout sa'yo, Boy Bomba. Ayan. Saan na nga ba tayo? Ayun, dun na tayo sa vitamin E. So, importante to mga kalapatids na ka-newbie. Bibigyan nyo sila niyan. Kasi siguro kahit ano lang, hindi naman lagi-lagi. Siguro twice a week yun. Hindi naman sila lagi binibigyan. Yung breeder 3 times a week, kaya lang medyo busy tayo, minsan nakakalimutan natin. Pero okay lang yan, basta at least meron silang makuhang ganito. Napaka-importante nito, ito yung tumutulong sa protein nila, sa mga protein development sa inakay, sa balahibo, yan. Okay yan. Yun, naubos nila yung patuka. Mga grits na lang yan natira mga kalapatid. So, siguro tama na yung ganung takal sa kanila. 6 na takal para sa 5. So, may sobra pang konti. At maghapon na nila yun. Yun na yung hanggang hapon nila. Hindi na tayo magpapakain sa hapon. So, yun mga kalapatid. Simpleng-simple lang. Ito ang ating gamit na tubig mga ka-newbie. Tubig lang yan. May probiotics na pinigaan ng katas ng oregano. Yan lang tayo. Wala tayong vitamins eh. Herbal tayo. Mas okay yun. Kaya lang, paggamit ng herbal, time consuming. Magpipiga ka pa, ano pa. Pero okay lang yan. Kung may time naman kayo, gawin yan. Napakaganda yan. Kanina nga mga kalapatid, good news, Drumonda na sila in groupings. At tumagal yon ng 20 minutes. Okay na sa akin yon. Satisfied na ako doon sa ngayon kasi hindi pa naman natin sila binabata. Kumbaga, gusto lang natin silang ma-exercise araw-araw at ma-convert yung kinakain nila dun sa muscles. At para siyempre lumakas ng kaunti, ma-exercise yung kanilang baga para sa mga susunod na training. Pagkatawag natin kanina, alam nila na tinatawag natin sila para pakainin, pumasok na agad sila. Sinusubukan ko kasi mga kalapatids yung sistema na ako yung masusunod, hindi ako yung mag-a-adjust para sa mga ibon. Kasi alam nyo na minsan kasi busy tayo, gustuhin man natin na pakainin sila on time, kung anong oras natin sila pinapakain regularly, ganun natin sila pakakainin araw-araw. Gustong-gusto natin yung gawin, kaya lang napakahirap eh. Buti sana kung merong tagapag-alaga na full time dito sa ating loft. Wala namang loft man eh. Kumbaga tayo lang din, tapos may trabaho pa tayo. So tanggapin natin yung realidad, mahirap talaga. So kaya naisip ko mga kalapatids, lalo na mga sa ka-newbie, subukan kung ano yung facing ko. Doon na lang sila susunod. Kasi dapat naman talaga tayo ang masunod sa kanila sa pag-aalaga ng ibon. Dapat tayo ang masunod, hindi sila. Ngayon, yung mga pangangailangan nila, yun, ibibigay natin. Pero yung gusto nating mangyari sa kanila, tayo masusunod mga kalapatids. So, again, hindi ko sinasabi na yun yung the best. O maraming sistema mga kalapatids na ka-newbie. Merong pwede nyong gayahin yung mga sistema ng iba, yung mga idol natin. Pero kasi yung sistemang ganun, proven na sa kanilang routine yun, proven na sa kanilang sistema, sa loft nila, sa sitwasyon o kondisyon, kalagayan ng loft nila at ng schedule nila o kung ano pa man. Kumbaga, swak na swak sa kanila yon. Ngayon, ang mapapayo ko lang, pwede nyo gayahin yung mga ganong sistema mga kalapatids. Pero kung hindi talaga tugma o naangkop dun sa loft ninyo, sa kalagayan ng loft ninyo, sa sitwasyon nyo, sa schedule nyo, sa sitwasyon ng mga ibon, mababalance nyo naman yan eh. Siguro, kailangan nyo ring magdesisyon sa sarili nyo. At eventually, sana makakuha kayo ng magandang sitwasyon o sistema na angkop dun sa kalagayan mismo ng loft ninyo. Kasi kung gagayahin naman natin yung kanilang sistema, halimbawa sistemang ganito, wala naman tayong pambili ng ganito, mahal yung ganitong ginagamit nila, yung pagpapakain sa oras, may schedule tayo, may pasok sa trabaho, yung mga ganun ba? Kailangan talagang umiisip din tayo ng sarili nating pamamaraan mga kalapatids na ka-newbie. May mga veterans dyan, mga idol, alam na nila yan. Pero sa mga ka-newbie, sana nakatulong ang ating kwentuhang ito. So yon mga ka-newbie, mga kalapatids, dyan na muna siguro natin tatapusin yung ating talakayan para sa araw na ito. Sana'y naaliw kayo sa ating ginawang pag-uusap. At kung ikaw ay may natutunan, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, Chocobolok TV,
At huwag na rin kalimutang i-hit ang notification button para updated ka sa ating susunod na kwentuhan. Paki-like and share na rin ang ating video para mas marami pa ang maabot ng ating programa. Paki-support na rin mga kalapatids ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talagang kapupulutan ng kaalaman. So paano mga kalapatids? Mag-ingat tayo. Dumidilim na naman ang kalangitan. Ayan, mukhang uulan na naman. Magdala ng kapote sa mga bumabiyahe na nakamotor, nakagaya ko. At magdala ng payong. Ingat-ingat sa kalsada, madulas. Keep safe everyone. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Ano, kamusta? May shoutout ka ba? Ano? Yon.